Ngayong gabi, tayo ay magdadrive ng mahigit 400 kilometro mula sa Binyan, Laguna, patungo sa Legazpi, Albay. Ayon sa Google Maps, ang biyahe ay aabot ng 11 hours. Pero dahil ako ang nagdadrive, kukunin natin yan ng mga 16 hours. Ang ating kotse ay Geely Coolray, 1.5 liters displacement, 177 horsepower, 7-speed dual clutch. Responsive at enthusiastic na kotse. Kapag humingi ka ng power sa mga pagkakataon gaya ng pag-overtake sa mga truck, mabilis niya itong ibinibigay habang mabilis niya ring sinusunog ang iyong gasolina. Tayo ay dadaan sa South Luzon Expressway o SLEX, sa Asian Highway 26, kilala rin sa tawag na Maharlika Highway, sa Quirino Highway, kilala rin sa tawag na Andaya Highway, at babalik sa AH-26 hanggang makarating sa Legazpi. Ang oras ngayon ay 1:30 at papasok na tayo sa SLEX southbound Mamplasan entry. Malapit na tayo ngayon sa dulo ng SLEX sa Santo Tomas, Batangas. Kung mapapansin nyo, ako ay nasa overtaking lane kahit hindi naman ako umu-overtake. Ginagawa ko ito hindi dahil may diferensya ako sa pag-iisip. Ginagawa ko ito dahil sa bahaging ito ng SLEX, maraming lubak sa outer lane. Ngayon, papalabas na tayo ng SLEX at papasok na sa AH-26 sa Santo Tomas, Batangas. Tayo ngayon ay nasa lungsod ng San Pablo sa Laguna. Sa kaliwa, makikita ninyo ang SM San Pablo kung maliwanag. Lilisanin na natin ang lalawigan ng Laguna. Tayo ngayon ay nasa bayan ng Chaong sa lalawigan ng Quezon. Dito makikita ang sikat na tourist attraction na Villa Escudero. Ito naman ang Chaong Bypass Road. Maraming nakatigil na sasakyan dahil maraming kainan at mga tindahan sa magkabilang dulo nito. Ngayon papasok na tayo sa bayan ng Candelaria. Ito ang Sariaya Bypass Road. Maayos ang kalsada at kahit papano may ilaw sa ilang bahagi nito. Ito ang capital ng Quezon Province, ang lungsod ng Lucena. Ang oras ngayon ay 4:30. Ito naman ang bayan ng Pagbilao sa lalawigan pa rin ng Quezon. Dumating na tayo sa exciting na bahagi ng ating biyahe, ang pagtawid sa Quezon National Forest Park. Ang kalsada ay masikip, liku-liko, matarik, at sa mga oras na ito, madilim. Mga maliliit na sasakyan lamang ang maaring dumaan dito. Matindi ang mga kurbada kaya may mga section na tayo ay titigil para padaanin ang mga sasakyan na kasalubong saka tayo makakaabante. Maraming tao ang nagmamanage ng traffic dito. Maaari mo silang bigyan ng konting barya. Ini-encourage nila na itapon mo na lang ang barya mula sa iyong bintana at hindi mo na kailangan huminto. Kung loaded ang sasakyan mo at nag-aalangan ka kung kakayanin ng makina, maaari ka naman dumaan sa diversion road kung saan mas mild ang akyatan.
Sa puntong ito, bibilisan natin ang video para hindi ka mabore. Ngayon medyo lumiliwanag na. Susunod na ang bayan ng Atimonan. Bibilisan natin uli ang video para iyong ma-enjoy ang bukang liwayway. Nasa kaliwa ang Atimonan Port kung saan maaari kang sumakay ng ferry patungo sa Alabat. Ito naman ang bayan ng Gumaka. Ngayon tayo ay nasa Lopez, lalawigan pa rin ng Quezon. Ngayon tayo ay nasa Calauag na. Malapit-lapit na tayo sa Camarines Norte. Hindi ko nakunan ng video dahil ako ay hindi matalino yung magandang arko na may nakasulat na Gateway to Bicolandia. Kadaraan lang namin. Natapos din ang Quezon at tayo ngayon ay nasa bayan ng Santa Elena sa lalawigan ng Camarines Norte. Pero ilang minuto lang ay babalik din tayo sa Quezon. Bale yung ruta natin, papasok lang saglit sa Region 5 at lalabas din agad. Ang Asian Highway 26 ay diretso doon, patungong Daet, Camarines Norte. Tayo naman ay kakanan dito sa Quirino Highway, kilala rin sa tawag na Andaya Highway. Ito ay shortcut kung ikaw ay patungong Albay. Halos 100 kilometers ang highway na ito mula dito sa Santa Elena, Camarines Norte hanggang sa Sipocot, Camarines Sur. Gaya ng nabanggit natin kanina, tayo ay nasa Quezon Province na naman. Dadaanan natin muli ang Calauag,
pati ang mga bayan ng Ginayangan at Tagkawayan bago pumasok sa Camarines Sur. Madalas gusto ko may sasakyan sa unahan ko. Sila ay nagsisilbing gabay at nagsasabing, "May lubak dito, Brad." Gaya niyan. Salamat, Brad. Sa puntong ito, papasok na tayo ulit sa Asian Highway 26 dito sa bayan ng Sipokot, Camarines Sur. Susundan lang natin itong daan na ito hanggang sa lungsod ng Naga. Nandito na tayo ngayon sa lungsod ng Naga. Hihinto tayo sandali sa SNR para mamili ng mga bagay-bagay. Malapit na tayo sa ating destinasyon. Ang Naga ay nasa 2 to 3 hours away mula sa Legazpi, depende sa road conditions. Ngayong araw, sabi sa Google Maps, 3 oras pa papuntang Legazpi dahil maraming sirang kalsada na ginagawa. Dito sa intersection na ito, inyong makikita na isang aksidente ang tila naganap. Nahulog ang aming kamera. Ating nadaanan ang mga bayan ng Pili, Baaw at Nabua. Susunod na ang lalawigan ng Albay. Nandito na tayo sa bayan ng Pulangi sa Albay. Ito ang una mong madadaanan kung susundan mo ang AH-26. Ngayon, kakapasok lang natin sa bayan ng Uwas. Ito naman ang lungsod ng Ligao. Tayo ngayon ay dumadaan sa bayan ng Ginubatan. Ito naman ang Kamalig Bypass Road. Dito, talaga namang breathtaking ang view ng Bulkang Mayon. Kung ina-expect nyo, makikita nyo ang Mayon sa videong ito, well, hindi. Maulan at maulap, kaya wala. Pero, andyan lang siya. Mismo sa harapan natin. Ngayon, nandito na tayo sa Daraga, Albay. Dito makikita ang sikat na Cagsawa Ruins. Ilang minuto na lang, nasa Legazpi na tayo. Paparating na tayo sa ating destinasyon, ang Marison Hotel sa capital ng Albay, ang lungsod ng Legazpi. Ang oras ay 4:30 ng hapon. 15 hours ang biyahe kasama na yung stopover sa Naga at yung mga hinto sa mga parte ng daan na may construction. Siguro isang full tank o 40 liters din ang inubos ng kotse namin, which is not bad. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.